Yo, ayun nga, magandang araw sa lahat. Kamusta po kayo dyan? Kahit saan sulok man ng mundo, sa dating po na halalan, huwag niyo pong kalimutan. Ayun po, madami din po tayo ng na-receive na message at nagtatanong kung okay daw po ba dito o paano daw po mag-apply at kung sa edad daw po nila, pwede pa daw pa silang mag-apply. Ako po ay 39 years old na na-hire o 40 na po ako ngayon dahil happy birthday ko lang. Bati naman dyan. So, siguro po sa edad ng mga posisyon na apply nyo, depende po siguro yun, mga factory worker, mga skilled worker, mga ganun po. Sa mga hospitality naman, mga titik na hinihingi lang, naglalakad kasi, ano ba ayos. Depende po siguro sa employer kasi meron iba nakikita ko hanggang 35, ganun. Yung, sa amin naman kasi hanggang 40 below, so nakaabot pa ako. Yun po, sa mga, lalo yung mga welder po, yan, matitindi po yan. Yun po mga in demand dito eh. Yan, nakikita ko po yun, mga 40 plus, mga ganun. At kung paano po mag-apply, rekta po kayo sa agency. Meron po silang Facebook at siguraduhin nyo po na legit po yung papasahan niyo ng resume o yung makikipag-transaction po kayo. Pag nag-apply kayo at may money involved po agad, naku po, wag nyo subukan. Lalo na kung kahina-hinala yung job offer o yung sinasabing magiging trabaho ninyo, isipin nyo pong mabuti at mag-search po kayo mabuti para hindi po kayo maloko. Madami pong mga scammer dyan, online lalo. May mga video po ako dyan ng mga legit na agency na pwede kayo mag-email sa kanila, pwede kayo mag-walk-in. Meron din po silang face-to-face interview at meron din silang video call interview, ganun po. At pag-applyin po dito sa Europe, napansin ko po merong mga trade test na tinatawag, kagaya ng mga welder, meron po yan sa mga cook. Meron po, napansin ko po yan, nakita ko din po. Kasi sa amin din po, meron din po kami. At siya nagtatanong po kung okay daw po ba dito. Okay naman po dito. 40 hours every week lang po ang trabaho. Pag sumobra po, OT. Sa experience ko po sa employer naman po namin ay okay po dahil nasusunod po ang oras namin. 12 hours. Tapos po kinabukasan, day off po kami, 2 araw. Kumbaga nasusunod po yung 40 hours in a week. Opo, nagtrabaho din po ako dati sa barko, kaya napansin ko po yung kaibahan. Ang malaki din kaibahan ay sa barko, 8 to 9 months, gano'n, extend ka hanggang 10 months. Dito naman po ay 2 years. Bakasyon ka na po noon. Pag after 2 years, sagot ng yung employer ang ticket, pabalik, gano'n po. At napansin ko po mas sa akin, experience ko mas okay yung trabaho sa land base ulit kaysa sa barko. Experience ko lang naman po yun. So, pwede nyo i-share kung ano yung experience nyo dyan, kung pinagkaiba ng sa barko at sa land base. Dito po kasi na may day off kami, kaya napansin ko na yung kaibahan din, saka yung pressure din sa trabaho. Wala naman problema sa trabaho sa barko dahil madami din po talaga ako natutunan doon. Na ngayon ay ina-apply ko sa bago kong trabaho. At sa accommodation naman po ay sagot ng employer, tapos walking distance lang, 10 to 15 minutes. At papakita ko po sa inyo minsan kung ano po yung accommodation namin. Ito po ay flat. Papakita ko sa inyo yung itsura para magkaroon tayo ng tour. Naks, may ganun pa no? Kaya po kung apply po kayo, pili po kayo ng agency na sigurado kayo at sigurado talagang legit po talaga, legit. Huwag po kayo makapag-transact at sayang po yung oras ninyo, lalo na ang pera. Kaya po, apply lang ako ng apply. Kahit saan na bansa, basta pasok yung qualification po ninyo sa hinahanap nila, pasahan nyo po. Mas maraming apply, mas maganda para pag nagkaroon ng interview, puntahan nyo. Alin yung mas magandang offer, doon kayo. Para may guiding kayo. Magbasa-basa kayo, magtanong po kayo. Wala po, mag-PM lang po kayo kung may katanungan po kayo. At kung kaya ko sagutin, yan, sasagutin natin. Wag lang tungkol sa pera at mahina ako sa math. Sige po, maraming salamat po at pa-like and share na din po ito. Salamat po and pa-follow. Power!